Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Mga police force multipliers na nagtiyak ng seguridad sa SONA pinapurihan ng PNP chief. Ipinagmalaki ng Philippine National Police na pangkalahatang naging mapayapa ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., naging posible ito dahil sa pagtutulong-tulungan ng iba't ibang ahensya na katuwang ng PNP para sa pagtitiyak ng seguridad sa taunang ulat sa bayan ng Pangulo. May uugnay aniya ito sa masusing paghahanda ng mga pulis gayon din ng Armed Forces of the Philippines, Metropolitan Manila Development Authority, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Quezon City LGU. Una rito, halos 30,000 ang ipinakalat ng PNP sa buong Metro Manila para ipatupad ang kanilang security plan kaugnay ng taunang pag-uulat ng Pangulo. Inihayag din ng PNP chief na naging kontento siya sa latag ng seguridad kahapon sa kabila ng ilang arestohang nangyari kasunod ng ginawang panggugulo ng ilang militante sa lugar. We have a good preparation. Matagal na natin pinag-prepare. 1 year na nga ito, di ba? Do's and don'ts and what went well and what went wrong last year. Yun lang in-implement natin. At the same time, we have good commanders like our Regional Director, Major General Abirin, nandiyan ang QCPD, and the rest of the District Director dito. Of course, the National Headquarters nakagbibigay ng guidance continuously and continuously giving the administrative support. Lalong-lalo na dito sa local government ng Quezon City. Nagpapasalamat kami. Samantala, sa Metro Manila ngayon, yes vote na naig sa plebisito para sa bagong hangganan ng 5 barangay sa Parañaque City. Nanaig ang yes vote sa isinagawang plebisito para sa ratifikasyon ng City Ordinance No. 2023-19, ang ordinansang nagtatakda ng bagong territorial boundaries ng 5 barangay sa lungsod ng Parañaque. Batay sa Certificate of Canvass of Votes ng Commission on Elections, nakakuha ang panig na yes ng 11,597 boto, habang 2,254 naman ang bumoto ng no, sa kabuoang 79,251 rehistradong botante, 13,873 ang aktwal na nakilahok sa plebisito na isinagawa noong July 25. Layunin ng ordinansa na baguhin ang umiiral na hangganan ng mga barangay ng Baclaran, Tambo, Don Galo, La Huerta, at San Dionisio upang maisama at maipamahagi ang mga reclaimed na lupa at mapalawak ang kani-kanilang nasasakupan. Dahil sa naging resulta ng botohan, formal nang naratipikahan ng City Ordinance No. 2023-19 na magsisilbing batayan sa bagong hangganan ng 5 barangay sa Parañaque City. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.